Hello everyone! Magandang gabi po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ika-106 day na ating share and devotion video. And tomorrow will be Sunday, a day to worship and to glorify the name of the Lord. And we should all be excited for that event. And bago pong lahat, tayo ay makakalimot lagi na magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga biyaya at kalakasan at buhay na ipinagkaloob sa atin. So let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa inyong muli, Panginoon, sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. We are ready, Panginoon, sa mga fresh revelation, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Nang sa gayon ay amin pong manamnam, Panginoon, at magrema sa aming puso, isip at kaluluwa ang bawat mga salita ninyo, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayin ngayon, Panginoon. Dalangin po namin na kayo ang lagi namin na itataas, Panginoon, at napapapurihan sa aming mga ginagawa, sa aming mga sinasabi at iniisip, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa aming pagtupad, Panginoon, sa inyong Great Commission na go and make disciple of all nations, Panginoon. Salamat din po sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, kung kaya kami ay malayang nakakapagpahayag ngayon ng inyong mga salita at natutulungan ang aming kapwa na wala pang pagkakilala at matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, hindi natin dapat kalimutan ang pagpapasalamat sa banal na Espiritu na siyang nag-i-intercede, Panginoon, para sa aming Panginoon at siya ang nakakaalam, Panginoon, kung ano ang mga deepest desire na aming puso, Panginoon. At alam po namin na wala kaming maitatago sa inyo, Panginoon, sapagkat lahat ng bagay tungkol sa amin ay alam ninyo, Panginoon. Kayo po ang maghari, mapapurihan, Panginoon, at maitaas namin sa bawat pag-aaral namin ito, Panginoon. At kaming mga lingkod ninyo, Panginoon, ay manatiling nasa pinakamababa at humble lamang na nagpapasakop sa inyong kapangyarihan at sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat. Tatanging pangalan niyang butog alak na Jesus. Amen. Ayan, dahil gabi na nga po, medyo inaantok na. So, magpunta po tayo sa Lucas 19:28. Ang topic po dito ay ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Message dahil tungkol sa hari at paghahari ang naunang mga talata. Dito naman ay ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Application. Dahil ang naging tawag o nilagay sa ulunan ng krus ni Jesus ay hari ng mga Hudyo, dito nga ay mangyayari na matagumpay siyang papasok sa Jerusalem. Ang akala nga kasi ng karamihan sa kanila noon at kahit sa ngayon ay ang darating na hari ay kagaya ni David. Malakas, matapang, palaban at walang inuurungan. Subalit kakaiba ang naging paghahari ni Jesus dahil ito ay tahimik at hindi halata dahil hindi gaano sa pisikal na laban kundi sa emosyonal at espiritual. Pero kailangang maganap o mangyari ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, dapat na naanalisa na natin kung naghahari ba talaga sa atin ang Diyos at si Jesus. Dahil kung dito ay naging matagumpay ang pagpasok niya sa Jerusalem, nawa sa puso, isip at kaluluwa mo din ay matagumpay siya. Nang sa gayon ay maiimpluwensyahan mo din ng mabuti ang sarili mong Jerusalem, gaya ng pamilya, kaibigan, mga kakilala at bagong kakilala, para maghari din ang Diyos at si Jesus sa kanila. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ayan, kagaya bukas, syempre, it's a day to worship, to glorify the Lord. And, ayan, ating sinusubukang i-update or i-reach out yung ating mga nabahaginan ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus at ng ating Panginoong Diyos. And, nawa, ayan, marami pa tayong maimbita na makapakinig at malaman natin kung kanilang mga deepest prayer and deepest desire, diba? Or kung may mga deepest problem ba sila na hindi nila kayang mailabas sa pamamagitan ng physical na pagsasabi, diba? Siyempre, kapag bago mo palang kakilala, mahirapan pa mag-open up sa'yo. Pero kung halimbawa, tumitibay ang inyong relasyon at ang inyong pagsasama, ay maaari ka nang makapagsabi sa kanya. Pero sabi nga, di ba, iba
natatakot na magtiwala sa tao kasi nga ang tao pwedeng mangiwan, ang tao pwedeng mangloko, ang tao pwedeng mandaya, 'di ba? At hindi mananatili na panghabang buhay kasama natin. Pero ang ating Panginoong Diyos, ang ating pwedeng maging greatest na sumbungan, takbuhan sa anumang mga kinakarap natin sa buhay, at makakaasa tayo na ang Diyos ay laging nariyan at nakikinig lamang, na intayin na tawagin natin siya at humingi tayo na tulong sa Kanya. At yun na nga, balik tayo sa topic dahil ayan na nga, makikita natin dito ang matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Yesus sa Jerusalem, na kung saan ay siya ay pupurihin ng mga tao dahil akala nila, ayan, ito ay kagaya nga ng haring si David, na kung saan si David ay nakipaglaban sa mga kalaban kay Goliath, at kaya siya ay naging hari, kumbaga matapang, matalino, maliksi, 'di ba? At talagang bihasa sa pakikipaglaban, 'di ba? So, kakaiba nga ang naging paghahari ng ating Panginoong Yesus dahil hindi alam ng mga tao, karamihan ng mga tao, na ang pinakapagagalingin ng ating Panginoong Yesus at tutubusin ay ang ating spiritual na kasalanan, 'di ba? Hindi ang ating Panginoong Yesus gagamit ng dahas na makipag-away, makipagsaksakan, makipaggera o gumawa ng anumang pag-aaklas sa Romano noon, kundi ang ginawa niya ay kung ano yung kalooban ng ating Panginoong Yesus, na ipahayag ang mabuting balita, gumawa ng mga himala, magpakain ng mga nagugutom, hindi lamang sa pisikal kundi pati sa espiritual, sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila kung ano talaga ang tunay na pag-uugali or katangian ng ating Panginoong Diyos, at yun ay pinamalas ng ating Panginoong Jesus. Diba? Kaya, dun mo mapagko-compare yung dalawang klase ng hari. Ang hari kasi nakilala ng karamihan sa atin, ayun nga, yung mga matatapang, yung mga nasa kaharian, di ba? Pero, nanibago or nagulat sigurado ang karamihan. Kaya, mahirap para sa kanila na paniwalaan na panong isang anak ng karpintero at nagmula sa mahirap na pamilya ay yun ang magiging Mesiyas o tagapagligtas. Pero sabi nga, di ba, ang ating Panginoong Diyos ay hindi natin maaarok ang kanyang kaisipan, sapagkat siya ang all-knowing, at kung ano ang plano niya or ang kanyang inisip na mangyari ay yun ang natutupad o nangyayari, di ba? And kaya nga tayo ay malaya ngayon na nakakapagpahayag, hindi kagaya noon na kapag talagang mahirap ka or isa kang alipin ay wala kang kalaban-laban, di ba? Pero pinalaya na tayo ng ating Panginoong Yesus sa kasalanan, sa pang-aapi, sa di pantay-pantay o namimiling mga tao noon, na kung saan kapag di ka mayaman, hindi ka nakapag-aral, o ikaw ay mula sa ibang lahi, di ba, kagaya ng mga Samaritano or mga dayuhan sa Israel or sa Jerusalem, ay hindi nila tinatanggap sapagkat sila, ang paniniwala nila ay Hudyo lamang. Kumbaga, na-stick sila sa ganong paniniwala at hindi sila naging open para sa pagbabago ng kanilang pananampalataya at kaugalian. Pero ating Panginoong Yesus ay pinutol din ang tungkol sa mga misvotes na mga batas na iyon, na kung saan ay nakapagpapahirap sa mga tao, hindi lamang sa pisikal, kundi sa kanilang espiritual. Kaya ang ating Panginoong Yesus ay pinalaya tayo. Sabi nga, pag pinalaya tayo ng ating Panginoong Yesus, tayo ay malaya ng tunay. Diba? Kaya may kantang malaya, malayang, malayang, malaya. At kakatapos lang gunitain ng bansang Pilipinas ang Independence Day nung June 12, diba? So, 126 year na ng kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga iba't ibang mga bansa na nanakop sa atin, diba? So, ganyan din sa buhay natin, tayo din ay sinasakop ng mga kalaban ng ating mga enemy sa pamamagitan ng mga problema, stress, financial, physical, sa health, diba? So, maraming ginagawang pagpapahina sa atin ng ating kalaban, at gugustuhin niya na sumuko tayo at hindi tayo magtiwala sa ating Panginoong Diyos, nang sa gayon nga naman ay maging kampon niya tayo. Pero syempre, huwag tayong papayag na maging kampon tayo ng kalaban o ng
mga demonyo at ni Satanas, kundi maging kakampi tayo ng ating Panginoong Diyos na ginagawa ang kanyang kalooban, nagbubulay-bulay ng kanyang salita, healthy ang ating prayer time, and ayan, ang ating relationship sa ating kapwa, na kung saan ay kaligayahan natin, na sa anumang kakayahan natin ay maibahagi natin yun sa ating kapwa, nang sa gayon sila ay mapagpala din kung paano tayong pinagpapala ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ay hayaan din natin na maranasan at matuklasan yun ng ating kapwa, maaaring sa pamamagitan natin or sa mga ibang napapakinggan nila. Pero sabi nga, faith comes from hearing, and hearing the Word of God. So, kung hindi ka nakakapakinig ng Word of God, pwede kang magbasa, pwede kang magbulay-bulay personally, and if you need wisdom, ayan, mag-ask ka, mag-pray kay God, na Lord, may hindi po ako maintindihan, may hindi po ako mapaliwanag, pero alam kong sa pamamagitan ng karunungan na nagmumula sa inyo ay maiintindihan ko to, diba? And posibleng hindi ngayon or mamaya-maya, or kapag ikay natulog, tsaka i-reveal sa iyo ni God, diba? So, may iba't ibang paraan ating Panginoong Diyos ng pagre-reveal ng kanyang mga revelation or ng mga prophecy na dapat nating magawa or mangyayari sa atin, diba? So, magpasakop lang tayo sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesus. Hayaan siyang maghari sa atin, nang sa gayon ang ating magagawa ay ayon lamang sa kalooban niya at makakatulong sa ating kapwa sa iba't ibang aspeto or pamamaraan. So, mga po ay may natutunan kayo sa ating share and devotion video. And tayo po ay mag-end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, salamat po Panginoon, sapagkat alam namin Panginoon na sa inyong matagumpay na pagpasok sa aming buhay, sa aming puso at sa aming isip Panginoon, ay makikita ng mga taong nakapaligid sa amin Panginoon, at masasabing kami nga ay mga tunay na inyong mga servant Panginoon at tagasunod Panginoon, na sapagkat nakikita nila ang mga katangian ninyo at ng Panginoong Diyos na sumasa amin Panginoon. Dalangin po namin Lord God na ano man ang mga pinoproblema ng aming mga kapwa Panginoon, ito man ay financially, mga nangutang na hindi nagbayad Panginoon, mga bahay na nasanla Panginoon, or halos wala silang pera o trabaho Panginoon, pero sabi nga Panginoon, mag-ask lang kami sa inyo Panginoon into prayer na taimtim Panginoon, at alam namin na lagi kayo nandyan at napapakinggan ng bawat isa sa amin, kahit minsan hindi tumabukan ng aming bibig, ngunit iniisip na aming isip at itinutubok na aming puso Panginoon. Itong lahat ay hindi namin maitatago sa inyo Panginoon. Gayon din Panginoon, ang lahat na may mga problema na sakit o karamdaman Panginoon, mga klaseng sakit yan, cancer man yan, high blood man yan, stroke man yan Panginoon, comatose man yan Panginoon, ano pa man Lord God, mga tumor o bukol sa katawan Panginoon, at ano man na nangyayari Panginoon sa paligid namin Panginoon na nakapagdudulot ng sakit Panginoon, we rebuke it Lord God, and by the stripes and wounds of your Son Jesus Christ Panginoon, we are healed Panginoon. Sa anumang mga mararamdaman namin Panginoon, inuunahan na namin Panginoon na hindi magtatagumpay ang lahat ng gawa ng ito ng kalaban sa amin Panginoon. Gayon din Panginoon, ang aming spiritual Panginoon na buhay Panginoon, na naway patuloy niyong palakasin Panginoon, patuloy niyong pag-alabin Panginoon sa pananalig at pananampalataya sa inyo Panginoon, at lagi naming maging kaligayahan socially Panginoon, na pagpapala ninyo Panginoon, na ito ay maibahagi sa aming kapwa na may katapangan Panginoon at kababaang loob Panginoon, na nagmumula sa inyo, upang hindi ma-intimidate ang aming kapwa Panginoon. Bagkus Panginoon, ito ay maging daan upang maakay sila at maging curious sila, sino ba ang sinasampalatayanan ng taong ito? Bakit sa kabila ng mga pagsubok o problema na pinagdadaanan niya, nananatili pa rin siyang nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri at idinedeklara sa lahat ng tao ang mga mabuting nagawa at ginawa sa Kanya ng Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus. Kaya Panginoon, alam po namin na lahat ng aming panalangin, hindi man nakasama sa panalangin namin ito Panginoon, ay kayo ang magpo-provide sa bawat isa sa amin Panginoon. Salamat sa pag-iingat, salamat sa divine protection Panginoon, salamat sa lahat ng mabubuting bagay Panginoon na nangyayari sa amin, sapagkat alam namin na lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa inyo Panginoon. At anuman po ang aming mga deepest prayer, aming mga future plans Panginoon,
tinataas po namin ito sa inyo, Panginoon, upang ito ay maging matagumpay, Panginoon, at maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan, kayo po ang madakila sa aming buhay. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan niyang bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat. At God bless. Magpapahinga na rin po ako.